Guys, welcome to TDSI. Ngayong araw, isa pong retired executive ang atin pong bagong graduate. Alamin po natin kung ano-ano ang mga naging journey niya inside TDSI. I would like to introduce to you Sir Andy Benwick from Baguio. Hi, Sir Andy! Hello, Ma'am Jen. Hello, everyone. Sir Andy, can you please introduce yourself? My name is Andy Benwick. I am a retired executive from the hotel industry. Iba't ibang hotels na ano. And then, senior citizen na rin. Dual citizen na po. Opo. So matagal ka na palang retired, sir? Opo. Pero paminsan-minsan may consultancy, kaya lang I usually nagdi-decline ako kasi mas gusto ko na yung ayoko na yung corporate life kumbaga. Kumbaga ang tagal mo na rin po kasi sa corporate life, so it's time for your family time naman. Tama po. So sir, being as executive dito sa hotel industry, background ka po ba sa pagtitrade? Actually, syempre ang focus ko sa career ko, kaya hindi masyado ako sa trading. Kaya lang alam mo yung kung trading talaga in the general sense. Back in 1994, nag-IPO yung Petron. That's 29 years ago. Alam mo na, napaka-massive ang hype noon. Yung Petron yan, sigurado yan, malaking company yan, yung ganon-ganon ba. So isa ako sa na-hype. Tapos, siyempre, nagbilihan kami ng mga colleagues ko kasi sila rin nag-hype din. Nadala na rin ako, bumili kami ng shares sa price na 9 pesos. So, siyempre, hinawakan ko na. Wala naman akong alam dyan eh. Zero knowledge ako sa field na yan eh. Nadala lang. In fact, practically, pwedeng sabihin ignorant ako sa field na yan eh. Kasi nga, career ang focus ko eh. So anyway, yung binili namin na 9 pesos, tumagal-tagal din, months, umabot pa ng year yata. Ayun, naipit. Katapos, eventually, binenta sa 3 pesos na lang. So, 1994 po pala, sir. Usong-uso na ang hype that time. Oo, yun ang kauna-unahan kong exposure, hype. So, kahit wala pa po pala talagang social media before, wala pa internet katulad ngayon. Talaga, oo. Sa dyaryo, ganon. Tapos sa mga colleagues, sa mga kaibigan, Andy, sigurado ito, mga ganon ba? So sir, how did you learn about TDSI naman po? At why did you decide na mag-join na or bumalik sa pag-trade? Pagkatapos nung Petron na yon, hindi ako nadala. So pag may time, nag-i-invest pa rin ako. Nag-open ako ng account sa call. Kapag may opportunity, ang basehan ko, dyaryo, mga bali-balita, bumibili ako. Mga ganun ba? Yung port ko umabot ng 2 million katapos eventually rin over the years naging 500,000 na lang. Sunog naipit. Siyempre dahil sa sitwasyon na gano'n, read din ako, research hanggang na-stumble upon ako, came across ako ng Traders Lounge. Yun. Kasi may nabasa ako ng kwento si Ma'am Ganda ko dati, sabi, yung tungkol sa isang OFW na yung laki ng kita niya, lahat ng naipon niya, lahat nawala. I think there's a story about that na sinabi niya, na i-share niya. Nahook ako doon. Kasi parang na-relate ako na hindi naman ako nag-overseas. Pero nasunog din yung although hindi naman kasi expendable naman yung disposable income naman yun kasi siyempre continuous yung comfortable income ko, kaya yung mga nailalagay ko doon ready naman ako to lose, pero hindi naman necessary dapat na mawala yun. Sayang din.
Kasi hard-earned money pa rin yun. Kahit Oo, sabihin po tama, natin na excess money, pero tama, hard-earned money. Ang tama bottom po. line pa rin yun. That's true. So, dahil nga nagre-research nakita ko yung traders lounge dati. So, nag-join ako. Yun ang pinaka-reason bakit doon ko nalaman na tuloy-tuloy na yun. Ever since na nag-join ako ng traders lounge, naging na ako, loyal follower na ako. Lahat ng books, magmula sa Forbidden Book, Black Book, lahat na ng books, tapos lahat ng mga seminars ni ma'am, join ako, mga ganon. Although medyo passive ako kasi para bang pinapaubaya ko sa younger generation. Sige, kayo na lang. Pero at least may sariling agenda din naman ako na gusto kong nakakasali. Kailan niyo po pag-decidean na this time, ito naman, international market naman ang papasukin ko na. Kasi, syempre po, hindi ganon kadaling kumita ng 1.5 million. Tapos, masusunog lang ng ganon-ganon, di ba? Oo nga. So, ano po yung nag-came up sa mind nyo na by this time or na-convince kayo sa sarili nyo na by this time, mag-aaral ulit ako mag-trade and international market na? Oo, kasi sa TDS nga, 'di ba, local market. Expose sa lola, mama, kalma, mga ganon. Na-build na yung confidence ko sa teaching methodology ni ma'am. Kaya lahat ng lessons ko, kumbaga na-prove ko na sa sarili ko na ito yung reliable na na pwedeng samahan na grupo, ganon. So dahil sa confidence na yun, siyempre nung nag-offer si ma'am ng international, wala na akong pag-aatubili, sigurado. Hindi naman ako basta-basta mawawala rito dahil may guidance lagi naman. Marunong naman si ma'am, magaling magturo, kumbaga nakaka-relate ka sa teachings niya. So sir, what were your expectations upon joining TDSI? Yung expectations ko, siyempre gusto kong matuto ng international trading, trading sa international market, kumbaga, di ba? Patagal ko na ring nalampasan yung mindset ng maraming Pinoy na na, di ba? Parang kapag dating sa stock, sa trading, mga pang mayaman lang yan, pang matatalino lang yan, yung mga pang accountant lang yan, yung mga ganun ba? So, nalampasan ko na yun sa TDS na side. Kaya, wala akong ability talagang mag-join sa TDSI. Tapos ang expectation ko doon is to learn na mag-trade sa international market. Yung sa international market, yung TDSI, tatlo kasi yung offer ni ma'am doon, di ba? Yung crypto, US market, tapos yung forex. Siyempre, nag-join ako sa forex muna. Kaya yun ang participation ko sa TDSI. Hopefully, kung mayroon pang chances later, gusto ko pa rin matuto sa dalawang market. Sir Andy, can you tell us about your experience being a TDSI student? Experience ko kasi, alam mo yun, yung napakadaming series of question marks. Kumbaga, puro question mark yung nasa isipan ko. Pero sa experience ko sa TDSI, yung bawat question mark na yun, isa-isang nagiging exclamation point. Medyo, ganun pala, yung ganun. Yung mga katanungan na, paano kaya? Naging ganun pala. Yun ang experience ko sa TDSI. So, bali yung mga questions mo before regarding international market, is unti-unti kang naliliwanagan or unti-unti mo na siya naintindihan throughout na nitong ating program. Yes, nitong ating TDSI program. Unti-unti, eventually naiintindihan mo na siya kung paano talaga yung flow pagdating ng international market. Oo, yun nga, proven naman kasing effective Meron nga kaming kasamahan sa nagle-lesson pa lang kami, tinuturo pa lang yung kung paano gumamit nag-trade na siya, kumita na siya. Yan ganun ba? May ganun
So sabi mo sir earlier na almost yung mga ating program isinalihan mo po. How about the bootcamp? Nag-take ka rin po ba ng bootcamp? And how was it? Oo. Siyempre, both bootcamp 1 at saka bootcamp 2, hindi ko pinalampas yan. Sa How was your bootcamp, experience? sa bootcamp 1, at least yung ako na napakaganda yung yung biro mo maski sa trading merong annual budget. Yan, yung napaka-importante, di ba? Tapos doon naman sa bootcamp 2, marirealize mo na hindi nangangahulugan na pag may trading strat ka na, okay na. Di ba? Doon sa bootcamp 2, yun ay antidote yun sa mga sa mga sitwasyon na gusto mo nang mag-give up, gusto mo nang bumitaw. Yun, ang antidote, bootcamp 2. Sir Andy, ano po yung mga activities nyo inside TDSI program? Activities, of course, as I recall, 90-day program to di ba? Yung so sa early stages, siyempre tinuro lahat yung basics tungkol sa international trading, yung mga ganung bagay. Tapos yung proper mindset, yung principles na mga reality na ang losses ay andyan yan. Talagang kasama yan sa journey ng trading. Mga ganon. Katapos, yung principle na trading is nothing but a game of probabilities. Yung mga ganon. Di siyempre, kailangan. Kung nasa isip mo yun, di ba malaking bagay na ma-reshape yung thinking mo about trading. Kumbaga probabilities yan eh. So, wins and losses, bibigyan ka pa ng paraan kung paano mo ma-control yung losses, saan ka pa? Di po ba? Kumbaga, inside TDSI program, even your losses talaga is kinokontrol. Oo, kaya yun, yung activities na yun, tinuturo lahat yun. Tapos, yung latter part, syempre, umabot na sa actual trading. Yun ang pinaka, yung pinaka crux, kumbaga. Dahil sasabak na kayo. Hindi demo account yan, kundi real trading. So, yun, sasabak kayo. Tapos, yun na yun, hanggang sa makapag-graduate ka. So, Sir Andy, ano naman po ang 3 best things about being a TDSI? Yung number 1 is yung simple at saka straightforward na lessons. Kumbaga sa totoo lang tayo, hindi yung kagaya mo. Halimbawa, newbie ka. Pumunta ka sa mga seminar na nagbibigay ng great opportunities to earn in Forex. Kumbaga, kung blah blah blah, ganon. Papakitaan ka ng napakadaming charts na punong-puno ng spaghetti. No? Siyempre, mamamangha ka doon. Lahat yun, maa-amaze ka. Pero pagkatapos ng seminar, hindi mo pa rin alam kung paano ka, 'di ba? Ganon 'yon, yun ang yung best thing, isa sa best thing dito sa TDSI is simple at saka straightforward yung pagtuturo. 'Yun. Tapos yung yung pangalawa naman is yung napaka-supportive ang mentorship. 'Di ba? Yung andun yung support lagi. Katapos, yung number 3, yung sa akin is the happy realization. Medyo masaya ka na ma-realize mo na, uy, pwede ka nang sumabak sa mundo ng international trading. Ganun ba yun? Matsay, maganda. Tsaka sir, pinatunayan mo din po na ang trading ay hindi lang para sa mga younger generations. Oo. Tama yun. Ang trading ay for all ages. I remembered one of the graduate na I interviewed before na yung anak pa niya ang nagbabantay ng kanyang trades. Di ba? So, nakita ko yung demographics, di ba? Yung demographics ng mga students. Kaysa kaysa executive ka o manager ka o housewife ka o OFW ka. Yun parang
trading sa TDSI is for everyone. Parang ganun. Hindi kailangan ng maging rocket scientist ka para makasali ka dyan. Baga, ang trading is for all ages, walang age limit, walang age range, di ba? As long as gusto mong mag-trade. Tama po. As long as gusto mo at willing ka talagang matuto. Trading is for everyone. That's right. Agree ako dyan. So, nabanggit mo nga po kanina, sir, di ba, na you lost 1.5 million on local market, right? Opa. Hindi ka ba natakot ngayon na mag-trade na sa international market? Knowing na international market is dollar, di ba? Kasi yung value ng money. So, by this time, after losing 1.5 million, hindi ka ba natakot na mag-try ulit mag-trade? And by this time, international market. Yung kagaya ng nabanggit ko kanina, sa tagal ko sa Traders Den PH, naging solid yung trust and confidence ko sa sa teaching, sa lessons at saka sa mga no-offer ni ma'am na courses. So dahil yung solid na yung trust and confidence ko diyan, hindi naman ako natakot na kasi alam ko definitely guided yan, definitely may positive results yan. Yan ganun ba? So to answer that question, hindi naman ako natakot kasi confident ako na nasa tamang grupo ako, nasa maayos akong group na nagtuturo, lalo na kay Ma'am Lioness na parang walang kapaguran sa guidance niya. Yeah, true. So sir, even na you're retired, syempre, pero syempre may mga personal ka pa rin na kailangan asikasuhin or gawin, hindi ka ba nahirapan sa schedule mo sa pag-trade? Hindi naman, Jen, kasi yung nasa flexi time ako, marami nga akong activities, pero di ba, hindi naman naging sagabal sa akin yung sa trading, kumbaga. Any time of the day, kapag pwede, nakaka-trade. So, hindi masyadong mahirap sa akin yun. Ang mahirap talaga is yung trading yung trading mismo. Sir, ano naman po ang kagandahan nitong international market compared dito sa local market or sa PSE? Yung sa akin, ang maganda sa international market or global market is yung convenience sa 24-hour highly liquid market. Convenient dahil sa andyan lang siya 24 hours, di ba? 5 days a week. Yun, tapos mababa lang yung capital requirement, di ba? Yung low capital requirement. In fact, kami nagsimula sa $200, pero ang pagkakaalam ko, kahit na mababa pa sa $200, pwede pa rin yatang sumali. So, yung ganun ba, yung parang accessible sa, hindi kailangan, hindi mo kailangan mayaman ka dyan. Diba? So, yung low capital requirement is isa sa mga kagandahan na nakita ko. Tapos yung depende sa BP mo o sa buying power mo. Diba? Napaka-flexible yung mga lot size. Diba? Pwedeng 0.01, pwedeng 0.1, pwedeng yung ganun ba? So, andun yung flexibility mo, napakaganda kasi hindi yung parang dikahon na mapipilitan kang ganung size, hindi naman sa ganun kasi napaka-flexible siya. Saka tinuturo pa naman ni Ma'am lahat yun kung paano mo gamitin yung lot size. Yun. Maganda pagdating sa international market, maraming opportunity talaga. Opo, yun. So sir, being a batch 1, di ba, dito sa ating TDSI, can you tell us about your trades po na ginawa nyo? Ano po yung pinaka-highest gain or pinakamalaking gain mo at pinakamalaking losses mo throughout your journey here in the TDSI? Naka-focus naman kasi ako sa execution part of it. Hindi sa size ng port.
So, yun nga, maliliit yung lot size. Ang matandaan kong biggest na loss ko is nasa $10.40, ganun. Tapos yung highest win ko is nasa $29. So, nako-covered nung gain, yung losses. So, sir, of course, you're part of the batch 1. Did you experience several losses and how did you deal with it? Yung losses? Yes, yung several losses. Oo, yung losses na yan eh. Para bang inaaway ko na si Market paminsan-minsan eh. Sabi ko, may galit yata si Market sa akin eh. Para bang pag nag-long ako, bumababa siya. Pag nag-short ako, tumataas siya. Yung para pang nananadya. Parang nang iinis. Yung ganon yun. Pero hindi nawala sa isip ko yung nabanggit ni Ma'am na yung lahat ng talo mo, mababawi yan in the long run. Pagdating ng araw, mababawi mo rin yan. So, yun lang ang nagpatatag sa akin. And proven naman siya. Oo naman. Talagang yung strategy, talagang trust the process lang talaga. Oo. Kasi dun sa trading journey ko, dami kong yung mga mga very erratic eh. Yung entry na projection breaks, yung exit na wala pang signal for exit, yung mga ganun ba, yung FOMO, dami kong ganun, yung So eventually dapat talaga iisipin mo, sundan mo na lang yung strategy mo, yung trust the process nga, tapos stick to your strategy, discipline. Number 1, discipline talaga.